Itong PDEA, hindi naman sabihin inutil. Pero kung yung PDEA, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me. Galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga, dyan sa palibot dito sa batasan, sino yung mga drugista dyan sa Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Wala, generals, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. You cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. May inutos ba ako sa inyo ng talian mo ang tao, patayin mo? Sabihin mo sa kanila ngayon. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo? Ni minsan, napatayin yung kriminal na nakatali dyan o nakahiga. Tell the people now, bago tayo mamatay. Ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. sinabi ba ako sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Alam mo bakit? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag ninyong gawin yan kasi yung karma. Babalikan tayo ng babalikan. Kaya tayo umiiwas But Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter. Yes, alam ko. Because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yun, mga kalaban na yun. Ilabas na lang natin yung Legitimate operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na lang natin Hostage taking, yung Mr. President. Hostage taking. Karnaper. Marami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon, nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, dinala nila dito yung kidnap victim dito sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato, Patayin. tapos ibalik mo sa Davao, kakain ka pa doon sa bahay ng papanutuin mo pa yung incheck doon sa... Tapos, pagbaba nila, nandoon ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nag-responde ako doon, sabi nila pinatay daw ng Davao Death Squad. Openly sinasabi ko, kayong mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-disquad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami pong mga dati sa Davao na Chief of Police ay membro ng disquad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danao. Mr. Chair, I was listening. It was the former president who said na ang mga PNP ang death squad. I declare a suspension. Hindi.
Thank you for that reminder, Mr. Chairman. Sorry if I made some lapses in my interpellation. Very clear yung sinabi kina ni General Danao na yung sinabi ni President Duterte ay he take it as a joke. We know how President Duterte tells stories. Kapag yung sinabi niya na yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang police sa death squad. So, yun lang po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue, to complete yung story mo about this kidnapping, na gano'n, can you give us the date ng insidente? Baka may marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayaring yun. Anong mga panahon yun? Para, just to complete the story. Tanungin ko lang, magtanong mo. Hindi mo na masyado maalala. Hindi ko makuha yung date. Sige, Sige, go ahead, sir. basta Go hindi ko ahead, makuha yung date. go ahead, sir. Go ahead to your next point. Okay. I just would like to ask the former President, Sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas, kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician we're singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pang mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagka-problema tayo kung paano natin i-deal yung overcrowding ng ating mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nanlaban, hindi lumaban. Kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng mga istasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Nasa TV yun eh. Nag-surrender lahat by the thousands. Nakita naman ng buong Pilipinas yan. Kaya Ganong karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganon ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang mag-presidente, gago ka. Kung di mo alam kung anong gawin mo. thank you, Mr. President. Presidente ako ganon, no? Sabi ko, huminto kayo. So ngayon, Mr. President, Kasi dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya, yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga wedding, nandiyan sa gagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi yung mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero huwag sa panahon ko, tayo. Thank you, Mr. President. Alam nila, ayan oh, puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President, Mabuti. na nag-imbestiga. Hindi mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin. Sigurado. Kawawa ang mga bata. Yan ang problema ko. Ngayon mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs, where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs. Hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi tao. For the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Walang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko, nandito si Mr. Biliga, nandito si Sal. Ayan dyan sa likod ko. Ilan lang yan.
Pero ngayon ang Davao, ngayon, taga-Davao ko man. Taga-Davao kayo lahat. Kayo mga general, dumaan doon. O ano, good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero, wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP. At ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Nung nakikinig yung PNP, pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo dyan. Trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presento, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, Sige ba? sir. Sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Maski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Kasi galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three, Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos ma'am, Salamat kayo, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ma'am, baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo. Hindi yan. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Naging prosecutor ako, matagal masyado. Professor ako ng Professor ng Police Academy. Thank you, Mr. President. Okay, ako mag-interrupt kay Senator Bato kasi andito naman si Aaron Aquino, General of PIDEA. Thank you, sir. Kahit retired na kayo, ikaw nag-represent sa PIDEA. Pero, can I ask you about PIDEA? Konting lang kasi metrics yung pinag-usapan namin dito eh. PIDEA is a 22-year-old organization. Mr. Chair, Ang bigay sa inyo... does that mean that I am finished already? Hindi pa. Okay, Ano lang, interjection. Kayo, binigay nga sa iyo yung... Ang basa namin sa law, sa anti-drugs, PIDEA, dapat yan
Do you have, naging head kayo eh. For how long were you head of PIDEA? Taon din ba? Taon? Years din? It's 2 years and 2 years. Okay, so you're familiar with PIDEA. yes, sir. Are you in possession, are you the repository of data about drugs? So kunyari, paano kunyari gusto natin sukatin ang success ng Duterte administration's war on drugs? Hawak ng PIDEA ang any metrics na before June 30, 2016 at tapos June 30, 2022. Meron kayong klaseng ganun data? Kung Is it sakaling matrix, Mr. Chair? Huh? Matrix, are you asking me? metrics data. How much drug we have? Marami sigurong ways to measure the drug problem. Eh. Number of users, number of suspected pushers, at what levels, big time, manufacturing, etc. Number of arrests, do we have all of those data with the PIDEA? Yan ang tanong ko. Yes, sir. And I think sa dangerous drugs more din, sir, may data. DDB, kasi General Ko yung nga pala naman sa DDB. So ganon. Just hindi ko na siguro kayo ipipress figures, but not you, General Aquino, but the current PIDEA. Are you still with the DDB? Wala na rin, sir. And the current DDB, kunang ko na lang, ang sinasabi nyo sa akin, they should be in possession of the data. That's what you're telling me. Yes, So, Mr. Chair. okay, we will require them to submit. Kasi ang katanungan, marami rin nagtatanong is, ano ba yun? How successful was it? Pero we have to use some objective metric. Hindi pwedeng, siyempre, kung subjective, puro praises o puro criticism naman. So, mag-isip kami ng metric na how to measure a success or failure in the war against drugs. Okay. Mr. President, sige. Senator, may I be allowed additional moments? Alam mo itong war of itong PIDEA, hindi naman sabihin inutil. Pero kung yung PIDEA, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me. Galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PIDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga, dyan sa palibot dito sa batasan, sino yung mga drugista dyan sa Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Wala, generals, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. You cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa syudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danao, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may... Trabaho ninyo yan eh. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Bato, you have the floor again. Sige. One interjection Pwede bang lang, if I may, papahingahin Mr. mo natin Chair. si President Duterte and I will proceed to Colonel Hector Grijaldo. With your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun, If Senator Risa wants to interject, okay lang, with your permission. Pwede hindi. Para kanino? For the For record the record. only. Okay. With the permission, Sir Bato, go ahead. Dagan salamat, Mr. Chair ug Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency, responsible for preventing, investigating, and combating
any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am? Because we need, Sinasabi ko, para sabihin kulang. pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi PDEA rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, Pero- kulang ng Pero organisasyon. I heard the term, Mr. Chair, You have halos to have, inutil. Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PDEA na hindi natin Hindi sinasabing mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection Yes, in fairness sa PDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Daghang ako- salamat, Mr. Chair, o Senator De Sige, La what's the Rosa. opinion of the Ako President? naging Yes, mayor, congressman, naging presidente. Ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas. Maski dito sa Batas. Putang. Maski dyan sa Ligos. Malakas ang droga dito sa Batasan. Kaya kung kailangan mo talaga, kailangan mo ng pulis, kailangan ng Pilipino, you elect a mayor na magsabi one of sa program niya, sa agenda niya, drugs. Maghingi siya ng chief of police na who's dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung chief of police na gusto lang ng promotion, retire na kayo. Yes, Mr. Thank you, Chair. thank you, Mr. President Batos. But I will confirm na yung in aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung PDEA, yung law creating the PDEA, manpower, budget, etc. So, Para kasi ninyo, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PDEA, pinasa lahat ng drug dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback sa Presidente. So, Kulang. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano ba ang sitwasyon ng PDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? Narcom kayo dati yata pagkaalam ko, if I remember it correctly. Narcom, inalis natin by policy of law. Pero rene-revive, it's now PIDEG under PNP. Sige. I'll now recognize Senator Bato for his Thank you, his Mr. revelation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang immobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines, up to the barangay level, may pulis doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya ng PDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang PDEA. Talagang hindi kaya. Kaya. 2,000 plus lang yung PDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam pa ng mga pulis kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam nila yung drug personality doon sa area nila. So, yun po ang the rationale behind, Mr. President. So, Ganito kasi, Yes, sir. pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat dyan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na rape, inaabuso ng putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, yung sa City Hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap sa harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala na, yung dalawang anak niya,
babae, puro doon sa droga napunta yung... Kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganun ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganun lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako yung nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang, pakahipokrito ko naman. Wag na lang akong mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang daw sinabi ko, stop o patayin kita. Magdiretsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Allow me because yun ba talaga ang totoo? Ang ganap ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Putang ina ninyo. Yan ang totoo. Bitawan na natin. Total, Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... at alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President. Sabi niyo na po. Can we excuse the President kung No, papahinga siya? We suspend for a few minutes.